prosperity preaching. Ito yung mga pangangaral na sinasabi ng ating or ng ibang mga simbahan ng mga pastor na patungkol sa mga blessing na gusto nilang makamit o gusto nilang matanggap. Ito yung mga kayamanan sa mundong ito minsan nagsasabi sila na after 10 years from now, 1 year from now, gusto ko magkaroon ka ng magandang bahay, magkaroon ka ng sasakyan, yayaman ka na, magkaroon ka ng magandang trabaho, malaking sahod, pagpalain ka ganito in Jesus name. So ang tanong, ito ba ay maganda ba ito o tama ba itong ganito na mga preaching? Gusto ko malaman nyo na kung kayo po ay mga tao po na kasapi sa mga ganito pong mga sinaguga, it's better for you to live, kasi hindi po talaga maganda yan. Yan po yung pinaturo nila is prosperity preaching. Ito po yung ino-offer nila na gusto kayong yumaman, gusto kayong yumaman. Ito rin yung ino-offer ni Satanas noon kay Kristo, sa ating Panginoon si Kristo doon sa Lucas, sa chapter, sa sulat ni Lucas nung sinusubukan siya ni Satanas na sinasabihan siya na pinapakita sa kanya ang mundo. Tapos ano sabi ni Satanas na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, ganon, kasikatan, kung ikaw ay sasamba sa akin. Kasi itong lahat na ito ay ibinigay sa akin at ibibigay ko rin ito sa mga tao na aking nagugustuhan. Tandaan nyo, nagugustuhan. Maraming mga tao na tumatanggap sa mga ino-offer ni Satanas para lamang lalayo ka sa Panginoon at sasunod ka ni Satanas. Kasi sabi ni Satanas, ibibigay ko ito sa mga tao na aking nagugustuhan. Ito yung ino-offer ni Satanas sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, kung ito rin ang ino-offer sa inyo ng mga pastor na yan, tinuturuan kayo, gusto ko yumaman kayo in Jesus name, gusto ko magkaroon kayo ng sasakyan in Jesus, ginagamit po nila yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po yung mga tao na yan. Ito po yung mga tao na mga propeta ni Satanas. Kasi kahit po si Satanas ay gagamit din ng tao na kunwari karniro sa liwanag, karniro sa liwanag na hindi nyo alam na unti-unti pa, kumbaga sa ilalim kayo titirahin yan, hindi kayo titirahin sa harapan kundi sa ilalim yung yung kukunin niya sa inyo, kaluluwa nyo, dahil nga sa maling aral na inyong tinatanggap. Lagi nyong tatandaan nung unang panahon, sa panahon ng mga propeta at saka panahon ng mga apostoles, sa panahon ng apostoles sa mga apostoles, kailanman hindi sila nangaral patungkol sa mga kayamanan sa mundong ito upang ikaw ay yayaman, magkaroon ng trabaho. Kahit si Kristo, hindi niya sinasabi yan. Ano sinasabi ng ating Panginoon si Kristo? Kailangan iwanan mo ang lahat ng bagay, even your family, trabaho, or anything. Kung gusto mo talagang susunod sa ating Panginoon si Kristo. Mayroong isang tao nagsasabi na Panginoon, susunod po ako sa inyo, pero hayaan nyo po muna na magpaalam muna ako sa aking ama. Ganito, pero anong sabi ng ating Panginoon si Kristo? Ang isang tao na nakahawak na sa araro, tapos lilingon pa sa likuran, ay hindi karapat-dapat na aking tagapagsunod. Ganon ang mangyayari. How much more kung sinasabihin kayo, gusto ko yumaman kayo, magpapalain kayo, magkaroon kayo ng magandang bahay, yayaman kayo, magkaroon kayo ng maraming pira, trabaho, ganito, ganyan, magkaroon ng sasakyan. Prosperity preaching po yan. Ito po yung mga bagay na gustong marinig ng mga tao na malayo sa Panginoon. Mga tao na hindi alam kung ano yung katotohanan. Hindi alam kung ano yung katotohanan patungkol sa salita ng ating Panginoong Kristo. Ang salita ng ating Panginoong Kristo ay sinasabi dito, no one can serve two master. Kung nasaan yung kayamanan mo, andon din ang puso ng isang tao. Kung saan ang patay na katawan, andoon nakapundok ang lahat ng mga agila or ang mga agila. Ano yung patay? Karkas or carcasses or karkas. Yun yung mga bagay sa mundong ito kung saan tinutulig sa o dinudumog ng mga tao o nagugustuhan ng mga tao ang kayamanan sa mundong ito.
ito po, ang mga bagay na ito ay patibong po sa bawat tao po na hindi gumagamit ng isipan at puso. Pag hindi mo bubuksan yung kaalaman ng isang tao o kaalaman mo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Anong mapapala ng isang tao kung maaangkin niya ang buong mundo, kung mawawala naman siya ng kanyang buhay o kaluluwa o itatapon sa dali na salita, itatapon sa impyerno. Maraming mga tao na ganyan, no? Kaya nga maraming mga mayayaman, di ba? Maraming mga mayayaman pa rin, no, na sumusunod o kumbaga pumapasok sa simbahan. Alam ng mga leader nila, alam ng mga pastor na ganito, ganyan. Pero kailanman hindi sinasabi ng kanilang pastor ang katotohanan patungkol sa kayamanan, na hindi tayo dapat magiging sakim sa kayamanan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, na make friends, no, throw your money, no, share. Kasi ang sabi ng ating Panginoon ni Apostol Paul, no, ang sabi niya, no, na kung ang isang tao may kagustuhan na yumaman o gustong yumaman o nangangarap na yumaman ng isang tao, ay hindi talaga siya makakaiwas sa bitag ng lahat ng uri ng kasamaan, na siyang dahilan na ang tao na yan ay mapapalayo sa ating Panginoon. Bakit? Siyempre, ang kayamanan kasi minsan, no, ito yung nagiging Diyos ng isang tao. Ito yung nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo. Kahit pasasabihin pa natin na palagi akong nagdasal, palagi akong sumasamba sa Panginoon, ang Diyos alam ang puso natin. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Alam niya kung ano. Hindi mo siya malilinlang. Malilinlang mo yung sarili mo, pero siya hindi. Sasabihin mo sa Kanya, sa ating Panginoon, mahal na mahal ko ang Panginoon, ganito, ganyan, sumasamba ako, ganyan. Pero yung puso, laman ng puso mo is kayamanan pa rin. Ano mapapala ng isang tao niyan? No? So lagi nyo pong buksan yung isipan nyo. Marami pong mga pastor, no, nagpipreach sa prosperity preaching. Gusto ko yumaman kayo. Gusto ko magkaroon kayo ng magandang sasakyan. After 10 years, after 1 year, magkakatrabaho kayo. Magkaroon kayo ng magandang sweldo. Ganito, ganyan. Marami yan. Marami yan. Yan po ay tinatawag, no, na prosperity preaching sa mga bulaang propeta, sa mga false prophet, no. Mag-ingat po kayo kasi hindi lahat ng mga tumatayo dyan sa altar na yan o sa mga sinaguga na yan o sa mga simbahan o sinaguga na yan na mga iniisip nyo ng mga pastor ay tao ng Diyos, ay pastor ng Diyos, ay tao ng Diyos. Hindi lahat po yan. Minsan po si Satanas gumagamit ito kasi ito yung option na sisirain, gagamitin niya itong mga leader na ito to destroy sa mga member. Walang ibang goal si Satanas kundi to deceive, to steal, kill, and destroy. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang goal ni Satanas to steal, kill, and destroy. No, yun yung goal nila. Upang ang tao mawasak at ihatid sa impyerno. Kaya kung ang isang mga tao, kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, basahin nyo po yung kasulatan, basahin nyo po yung Biblia nyo, para makumpara po ninyo kung ano yung sinasabi ng church leader nyo sa nakasulat ito sa Biblia. Kasi maraming mga pastor dyan, no, na marami talaga o millions ang mga member nila. No, alam, kahit konti lang, no, kahit konti pagkakamali lang sa mga sinasabi nila, no, na pinapangaral ko ng isang tao, tatanggapin yun at paniniwalaan. Ang tao na yun ay delikado kasi sila po ay susunod sa pinapangaral ng kanilang mga bulaang propeta na siyang nangangaral sa mga mali-maling turo or kabaliktaran or taliwas sa mga nakasulat sa Biblia or sa kalooban or sa utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat, kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat. No, so mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo, especially sa mga nangangaral patungkol sa mga kayamanan na gusto ko yung yumaman kayo magkaroon. Mag-ingat po kayo dyan. Prosperity preaching po yan, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.